Ang dalawang pinakamataas na lider ng ating bansa parehong naharap sa reklamong impeachment. Paano kaya ito haharapin ng Senado na tatayong impeachment court? Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, dinalawa. At the very remote possibility, sabay natin, dalawa. Gawin natin MWFU isa, yung isa TPS yung isa. Hindi, siguro naman majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng Grupong Bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Yung ikatlong impeachment complaint, wala kang lumitaw na endorser po ng House member. So tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at mare-refer to the House Committee on Justice. No? So yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng aktual na debate sa korte kung constructively filed or kung mali ba na hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General. Kahit po wala po si SecGen nung pong araw na ito. Sabi naman ng Makabayan Bloc na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, titiyakin nila bukas na formal na matatanggap ni Garafil ang impeachment complaint at maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara, sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.